One time summer, nasa playground kami kasama yung mga bata. Biglang dumating si ate, kasama niya yung mga anak niya. Pagbaba niya ng bag niya, sabi niya sa mga anak niya, "O sige na, maglaro na kayo ng hide and seek." Ang lakas ng boses ni ate, ang tining pa. Kami ngayong mga nanay sa playground nagkakatinginan na, yung iba nagpipigil pa ng tawa. Buti na lang talaga napigilan ko rin yung sarili ko kasi konting-konti na lang talaga may itatanong na ako sa kanya. Itatanong ko sana kung nakakahay at nakakasama sa kalusugan ng mga bata yung laro nila. Aba, syempre mahirap na, baka mamaya may bypass pala dun sa napwestuhan namin. Baka mamaya maglabasan dun yung mga taga-PIDEA tapos biglang hulihin ako. Ang liit pa lang ng bunso ko, 1 taon lang, di lagi akong puyat. Baka mahirapan akong ipagtanggol yung sarili ko sa mga pulis. Baka hindi rin kasi sila maniwala na negative ako, puyat lang araw-araw. Kahit po kasi ipatest nyo ako, hindi po talaga ako gumagamit ng kung ano-ano mang ipinagbabawal na gamot. Pero yung pinagbabawal na technique na ginagamit ko sa airport, ibang usapan na po yun. Yung bang imbis na 7 kilos lang yung allowed para sa hand carry, 25 to 30 kilos yung bit-bit mo. Pero syempre dapat pag ganun, wag mo ipapahalata kasi syempre masisita ka. Yung bang habang naglalakad ka, diretso lang. Kahit na ang totoo, parang feeling mo mababali na yung braso mo at saka madidislocate na yung balikat mo. Yung sa sobrang bigat, gusto nang humiwalay ng kaluluwa mo sa katawan lupa mo. Tiisin mo lang kasi sa dulo meron namang trolley. Kailangan mo lang lagpasan yung immigration na minsan naghahanap ng yearbook. Kaya dapat wag mong pinapahalata yung mga ganon kung ayaw mong magbayad ng excess baggage. Per kilo pa naman ang charge doon. At saka mas maganda na rin na sinisave mo yung pera mo. Lalo na kung yung airline na sasakyan mo yung sinasabi ni Vice Ganda na namimigay ng hamburger at saka maasim na tinapay. Ay nako, sinasabi ko sa'yo na bukod sa mahal ang ticket nila, nag-o-overbook pa yan. Naku, palaging delayed pa yan. Wala lagi sa oras kung umalis kayo sa airport. Minsan sa sobrang delayed niyan, yung connecting flight mo nakaalis na kahapon, ikaw nasa naiya ka pa rin. Baka pag ginamit ko yung walis ko, baka mas mabilis pa akong nakarating dun sa pupuntahan ko. Yan nga palang niluluto ko, adobo yata yan. Ewan ko ano yan, nakalimutan ko na rin yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Pinirito ko lang sandali yung patatas at saka carrots, tapos nagisa na ako ng bawang, sibuyas, nilagay ko na rin yung chicken. Kung ganyan ang introduction ng mga niluluto ko, 2 lang ang pupuntahan yan. Kung hindi adobo, africhado. Africhado talaga yung tawag ko kasi minsan hindi ko talaga alam kung afritada o mechado. Nakadepende kasi yan kung anong ricado meron ako sa araw na yon. Masarap naman yan, favorite nga yan ng mga bata, lagi nilang nire-request. Pero kung Pilipino ka, medyo maguguluhan ka rin talaga sa mga ricado ko. Baka hindi lang africhado ang itawag mo, baka pwede ring africhado reta. Ang importante naman kasi dyan yung masarap naman yung lasa at katanggap-tanggap sa lipunan yung itsura. Naku, naalala ko tuloy yung ka-roommate namin dati. Galing Saudi yon, sabi niya siya na lang daw magluluto, chicken curry. Naku, 1 beses lang kami kumain nung niluto niya, hindi na namin inulit. Gusto ko nga sanang ireklamo sa barangay, kaya lang OFW pala kami.